Biglang nagliyab ang pampaserong bus na yan sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Angeles, Pampanga kanina madaling araw. Nakalabas ang lahat ng 51 sakay nito bago tuluyang nilamon na apoy ang bus. Ligtas at walang nasaktan sa kanila. Mabilis ring naapula ang apoy. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagliyab ng bus. Gulo, habulan at batuhan ng mga improvised na pampasabog ang inirereklamo ng mga residente sa isang barangay sa Taguig. Ang inaalala rin nila, pawang mga menor de edad ang sangkot. Ang nahulikam na riot tinutukan ni Nico Wahe Exclusive. Sa CCTV video na nakuha ng GMA Integrated News mula sa concerned citizen, dinigang takbuhan at sigawan sa gitna ng away kagabi sa barangay Lower Bikutan, Taguig. Kapansin-pansin ng isang tumakbo, nakataas ang kamay na animoy nanunutok ng baril. Maya-maya, dinig ang malakas na pagsabog habang patuloy ang pagtakbo ng mga kabataan. Sa iba pang anggulo ng CCTV sa lugar, makikita sa malayong bahagi ng video ang grupo ng kabataan. Hanggang may sumabog habang palapit doon ang mga tumatakbong kalalakihan. Ang grupo ng kabataan sa dulong kalsada, ang siyang makikita ring nagkukumpulan sa hiwalay na kuha ng CCTV sa Sampaloc Street na tila may inaabangan. Ang tindahang ito biglang nagsara nang makita ang grupo. Saka na sumiklab ang gulo, nagkabatuhan, at may mga biglang sumabog. Ayon sa barangay, pillbox o improvised na pampasabog ang ibinabato ng mga kabataan. Sila din po yata nagpapabricate nun eh. Yung iba po, minsan dumadahit. Pero pang kadalasan po, tagaran po sa sa Purok 6B, Paraiso, Pagkakaisa. Sakop niyo po yan? Opo, nasasakupan po ng barangay Lower Bikutan yun. Abril daw nang magsimulang magkaroon ng riot ang grupo ng mga kabataan dito sa Sampaloc Street, Barangay Lower Bikutan, Taguig. Halos 5 beses daw sa isang linggo kung mag-riot ang mga ito. At dito sa intersection na to, ang kanilang palaging tagpuan dahil marami silang lulusutan kapag sila'y nagtakbuhan. Ang mga residente sa lugar nangangamba na raw sa kanilang kaligtasan. Sinasaway naman siya ng mga tao dito. Ayaw nila magpasaway. Talagang lumalaban talaga sila. Ayaw talaga magpawat. Nung una po, bato-batuhan lang. Ayun nga, tinamaan yung kotse ng pinsan ko. Tinamaan yung kotse niya, basag. Pero ngayon, lumalala na. Barilan na eh. Hindi na po maganda. Sana maagapan. Ang barangay, araw-araw na raw nag-iikot. Nagruruwing po ang tropa para pagdating nga po ng tropa sa area, takbuhan lang sila. Minsan, nababastos pa yung tropa natin, sir eh. Ganun po. Kaya gusto namin makaptured sila eh. Para madisiplina naman, kung hindi madisiplina ng magulang eh. Inaalam ng Taguig Police ang pagkakakilanlan ng mga sangkot na minor de edad na kanilang ipatatawag sa barangay kasama ng mga magulang. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ayon sa Taguig Police, tukoy na raw ang pagkakakilanlan ng mga kabataang sangkot. Paghaharapin daw sila sa barangay ngayong gabi. Wala pa isang linggo matapos masunugan, muling nagkasunog sa isang residential area sa Caloocan City. At dahil masikip ang daan, kinailangang butasin ang isang pader para mailikas ang mga residente. Nakatutok si EJ Gomez. Nabulabog ng sunog ang mga residente ng Barangay 160 sa Caloocan City pasado alas 10 kagabi. Mabilis na lumaki ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Ang mga residente at mga bumbero umakyat sa bubong para pagtulungang apulahin ang apoy. Sa sobrang sikip kasi ng lugar, hindi makalapit ang mga truck ng bumbero. Mga daanan po is not accessible sa mga fire trucks natin. Katulad po nito, lahat halos ng mga fire trucks dito nakapwesto sa may NLEX. Kaya maging ang mga residente nahirapan sa paglikas. Si Helen, natamaan pa raw ang injured na braso. Mahirap. Kaya sikip. Wala na makuha. Paglabas namin, sobrang taas na po talaga ng apoy. Kaya hindi na po namin naisalba lahat ng mga mga gamit. Bali mga alaga na lang namin yung mga nabitbit po talaga namin. Mabilis po ang pagkalat ng apoy eh. Ngayon dikit-dikit kasi ang bahay.
Ang pader na ito, binutas pa para makalabas sa mga residente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 20 kabahayan ang natupok. Higit 100 pamilya o hindi bababa sa 300 individual ang apektado. 3 residente rin daw ang nasugatan. Posibleng illegal connection ng kuryente raw ang dahilan ng apoy. Dito lang Lunes, July 28, nasunog na rin ang nasabing lugar. Sabi ng barangay, hindi pa nga nakakabalik lahat ng mga residenteng lumikas noon. 6 na araw po namin, nagkaroon po kami ng sunog sa kabilang area na binaha, tapos nagkaroon ng sunog. Naka-ready naman po ang barangay sa mga pagkain nila, tsaka mga damit. Naka-ready po evacuation area po natin. Tumagal ng halos 4 na oras ang sunog. Naapula ito bago mag-alas 2:30 kaninang madaling araw. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Gusto ng isang senador na hintayin muna ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara bago talakayin ng Senado ang ruling ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi ng isang senador, bakit pa ito hintayin? Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago pa talakayin ng Senado ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tingin ni Senador Loren Legarda, mas mainam hintayin muna ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. Dapat daw magkaroon ng due process, anuman ang personal na paniniwala sa issue. We should not decide prematurely until the House of Representatives has exhausted all legal remedies. Rinerespeto ko ang naging ruling ng Supreme Court. May MR na hahain, we'll take it from there. Sa pagkakatanda raw ni Legarda, dapat mag-convene sila ulit bilang Senate Impeachment Court para talakayin ito. I'm not certain that was discussed in the caucus, but if I'm not mistaken, in the previous Congress, there was a commitment to reconvene as an impeachment court in the new Congress. Pero kung si Senador Rodante Marcoleta ang tatanungin, bakit pa raw maghihintay ng motion for reconsideration? Noong magkokos ang mga senador noong Martes, tinanong niya raw ang mga kapwa-senador kung tingin nila may kahit isang Supreme Court Justice na magbabago ang isip dahil sa MR. Bakit pa aniya sila maghihintay sa wala? Sa tagal na raw niyang litigation lawyer, pag ganito ang tenor ng desisyon at sinabi pa ng Korte Suprema na immediately executory, ang ibig sabihin daw nito ay sinasara na lahat ng pintuan para mag-motion for reconsideration. Dagdag ni Senador Bato de la Rosa, base sa desisyon ng mayorya ang mga aksyon ng Senado at napagkasunduan nila ang August 6. Kung baguhin man aniya ng Korte Suprema ang desisyon nito dahil sa MR ng Kamara, palagay niya ay pwede ring baguhin ng Senado ang desisyon nila. Wala raw dapat ipag-alala rito ang Kamara. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon dito ng Kamara. Bagamat nauna na silang naghayag ng pangamba na baka pagbotohan ng Senado ang impeachment ruling ng Korte Suprema nang hindi pa nahihintay ang kanilang ihahaing MR bago mag-August 9. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Banggaan ng truck at pickup truck sa Cotabato na uwi sa Away Kalsada. Sa Batangas naman, patay sa babaeng bibili lang sa tindahan matapos madamay sa salpukan ng 2 truck. Ang mga disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Kita sa CCTV ang isang truck na huminto sa National Highway sa Barangay Bago sa Ibaan, Batangas kahapon. Dahan-dahan itong lumiliko sa kabilang lane. Sakto namang may paparating na isa pang truck na sinubukang iwasan ang lumilikong truck. Pero pagkabig nito, sumalpok ito sa konkretong pader ng isang multipurpose cooperative na may tindahan. Sa lakas ng impact, nahagip pa rin ng likurang bahagi nito ang lumilikong truck. Ang mga tao napatakbo sa nasalpok na establishmento. Isang babae kasi na bumibili sa tindahan ang tinamaan ng mga debris ng konkretong pader. Agad siyang isinugod sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Nakakulong na sa Ibaan Police Station ang nakasalpok na truck driver. Haharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sinusubukan naming makuha ang kanyang panig, gayon din ang pamilya ng biktima.
May road rage, guys. Dahil naman sa away kalsada na antala ang trapiko sa isang highway sa Kidapawan City sa Cotabato kahapon ng tanghali. Sa video ng isang motorista, kita ang mga babae na tila may sinisigawan sa isang truck. May pinulot ang isa sa kanila at ibinato sa bintana ng truck. Ang mga sasakyan sa paligid bumubusina na dahil hindi makausad dahil nakatigil pala sa unahan ng truck at pick-up truck ng mga babae. Nagsimula ang away nang mahagip ng truck ang sasakyan ng mga babae na may kasamang sanggol. Napinsala ang likuran ng pick-up. Walang nasugatan sa nasabing insidente. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko nakatutok 24 oras. Dalawang sugatan matapos mabagsakan ng puno ang isang closed van sa Rojas, Isabela. Biyaheng San Manuel ang sasakyan nang mabagsakan ito ng puno. Tumama ang mga sanga sa windshield ng sasakyan. Agad na nilapatan ng paunang lunas ang driver at ang kanyang pasahero. Inaalam pa ang halaga ng danyo sa nasirang bahagi ng sasakyan. Star-studded, sophisticated, and heartwarming. The GMA Gala 2025 served nothing but unforgettable, stunning moments. Elegant in white sina PBB Celebrity Collab big winner duo Mika Salamanca at Brent Manalo. It's my first GMA Gala po. Yes po. It's my second time. Kabado siya before, pero since ngayon may duo na siya para... Kasama na po ako. Big winners din ang dalawa na nanalong couple of the night. Glowing as always si star of the new gen Jillian Ward in a powerful red gown. Mala Prince Charming naman si pabansang Ginoo David Licauco in his pink tuxedo, deserving of his GMA Gala Best Dressed Award. Nang matanong kung bakit di sila magkasabay sa blue carpet ng other half ng barda na si P77 star Barbie Fortesa, I wanted to give her spotlight. Siyempre, with P77, di ba? Kailangan, she deserves that. talaga namang on the spotlight si Barbie na looking fierce in her red wine tube gown. We combine sophistication with femininity, softness with sultry, and sophistication with grace. Serving fierce queen energy rin ang kanyang Beauty Empire co-star na si Kailin Alcantara, who won the Best Dressed Award. Scene stealer naman si Carla Abellana na lalong nagmukhang glowing sa kanyang sunny yellow gown. Another scene stealer si PBB Celebrity Collab third placer Esnir na maladyosa ang atake sa kanyang blue and white outfit. Giving big star vibes naman ang kanyang kaduo na si Charlie Fleming in her orange butterfly-inspired outfit. Kinilala namang big young star of the night si Will Ashley na rumampa kasama ang kanyang mom na si Clarice de Guzman. Big young star of the night din si My Father's Wife actress Winona Collins. Blooming and giving superstar energy si Shuvi Etrata in her white gown and deep red rose-inspired shawl. Looking dapper din ang kanyang kadate, ang kanyang TDH na si Anthony Constantino in his white tuxedo. Hiwalay na rumampa ang dalawa sa blue carpet. She is my date, of course, but without a doubt, I want to give the carpet to her. She's earned all of that spotlight. I want him to, kayanin niya at i-enjoy niya ang moment on his own. Exuding elegance ang Dust Bia duo with Dustin Yu in white tuxedo and Bianca De Vera in nude pink gown. Royalty personified naman si Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera. Bago rumampa sa blue carpet, nag-shine na ang Dongyan sa Get Ready With Me video kasama ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Donning a hand-painted gown and looking like a fine work of art naman ang global fashion icon na si Heart Evangelista, kasama ang asawang si Senate President Chis Escudero. Really a work of art. This is what I am passionate about. It's leather sewn together and then it's one of a kind. Heart stealer naman si Alden Richards sa kanyang dark tuxedo. Hall of Famer na sa GMA Gala Awards si Alden along with Heart, Marian and Dingdong. Simple yet sophisticated ang sanggandikit for real stars na sina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Power couple din ang dating ni Bianca Umali at Ruru Madrid in gold and cream ensemble.
Elegant din sina The Clash hosts at kapuso couple na sina Julian San Jose at Raver Cruz. Looking ethereal ang mga past at new gen sangres na sina Kylie Padilla, Faith Da Silva, Sanya Lopez, Kelvin Miranda at Angel Guardian. Bukod sa celebrities, serving dignified looks ang GMA Integrated News personalities. All throughout the 75 years, yung significant majority ng buhay namin ay na-dedicate namin sa GMA. Kaya we are just extremely happy to celebrate tonight. Sarap lang sa feeling to be part of the 15 years of that 75. It's no joke to last in a network and you know that really value loyalty, which is GMA. Naroon din siyempre ang GMA Network Executive sa pangunguna ni na President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Committee Chairman Joel Marcelo G. Jimenez at GMA Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez. Dumalo rin si dating GMA Network President Menardo Jimenez at Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. Thank you for being with us for all these years. And we promise na ipapagpatuloy namin yung paggawa ng mga makabuluhang content and ang pagbibigay ng serbisyong totoo. To all the men and women of GMA, both in front of and behind the cameras, kayo ang puso ng GMA. Your dedication, creativity, passion, and integrity define what we are. And your collective work and efforts have made GMA what it is today. Maraming salamat sa inyong lahat.